beloved Boss Mike Cervera. Palasyo sa mga birada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kasi sa bise, sinasalamin ng bangayan sa Senado ang uri raw ng pamumuno ni PBBM. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili Mase. Ano ba ang sinabi ng palasyo? Nasagot dito kay Vice Presidente Duterte. Ruth, ang tuloy-tuloy na kasinungalingan ang magdadala sa atin sa kumunoy. Ganito, sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam kasi ng News 5 kahapon kay VP Sara, sinabi nga nito na sinasalamin daw ng liderato ng administrasyon yung nangyayaring gulo sa Senado. Kaya daw nagkakaroon ng pagkakawatak-watak yung ilang opisyal ng gobyerno ay dahil nga hindi nila nakikita yung direksyon ng administrasyon. Wait lang, may tanong ako bago ko ituloy ito. Ako lang ba yung kapag nakikita yung mukha ni Sara nabubwisit? Ako lang ba? Hindi ko alam baka mamaya ako lang. Ako lang po ba mga kababayan, tanong ko sa inyo, ako lang ba ang nabobweset kapag nakikita ko yung mukha ni Sara? Bisit na bisit ako mga kababayan. Ang inang mukha yan, administrasyong ito. Pero sabi ni Undersecretary Claire Castro, kapag binalikan natin yung mga nangyari sa Senado, sino raw ba ang nag-aproba doon sa nangyaring gun-related incident dyan sa Senado? Sino raw ba ang nagpatakas kay Senador Bato de la Rosa? Yung mga taong involved din naman daw dito ay mga kaalyado rin ni Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni Yusek Claire Castro, mismong si Senador Bato de la Rosa na rin naman daw ang nagsabi na kaya siya nagpakitang muli sa Senado ay para una, mapalitan daw yung liderato ng Senado at pangalawa ay dahil sa impeachment trial. So, sabi ni Yusek Castro, malinaw daw na pagbibigay ito ng proteksyon kay VP Sara dahil mga kaalyado naman daw niya ang kumikilos dito. Kaya sana... Kaya nga, mga kababayan, ito ang problema kay Sara. Merlita Ramirez, shoutout sa iyo. Ito ang problema kay Sara Duterte. Lahat na lang, mga kababayan, ayaw umako ng pagkakamali. Maliwanag naman po ang ginawa nila Bato de la Rosa, itong sila Cayetano, magkapatid na Villar, itong sila Robin Padilla, lahat sila mga kababayan, to si Bato de la Rosa. Maliwanag naman na panggugulo lang Pumunta si Bato de la Rosa doon para manggulo lang. Pagkatapos makagulo, Hernandez Pagadora, sumibat na. Bakit? Kasi doon niya na patunayan na may warrant talaga siya. Diba? Kaya etong si Bato, wala na itong katahimikan sa buhay. Lagi na lang ito, mga kababayan, nagdududa sa buhay. Bakit? Kasi may naghahanap sa kanya. May warrant sa kanya. Alam niyo ho ba yung ganong pakiramdam? Yung hindi ka laging mapakali. Kasi hindi mo alam kung yung kasama mo ay siyang magsusuplong sa'yo kung saan ka nagtatago. Mahirap yun, mga kababayan. Mahirap din naman mag-isa nang wala kang katuwang, wala kang kasama. Anong pagkakaiba nun sa nakakulong ka? Mas maganda pa yung nakakulong ka. Bakit? Pag nakakulong ka, pwede kang lumabas, may kausap ka. Kung mag-isa ka lang, nagtatago ka sa bundok, Bato de la Rosa, anong pakiramdam nun? Di ba? Mag-isa ka lang doon, ikot-ikot ka, bebeng-bangin mo ron. Di ba? Sipin yung maigi, mga kababayan. Ano ang bebeng-bangin ni Bato doon? Di ba? Wala, mga kababayan So, kung ako lang, haharapin ko na lang yung kaso, kung ano yung kaso ko sa Dahig. Kung ako yan, haharapin ko, at doon, samahan ko si Tatay Digong. Diba? Lagi ko naman sinasabi, kung ako si Bato, diba? Lagi ko naman sinasabi na mahal ko si Tatay Digong. Kahit nasaan siya, aalagaan ko siya, pupuntahan ko siya. Tama, mali. Kaya lang, ang problema, Josie Tangco, Jane Martin, problema to, solidad kunanan, wala.
Oo, tibingim. Ayaw. Ayaw niyang puntahan, ayaw niyang samahan si Tatay Digong. Kaya itong mga sinasabi nitong kampo ni Sara Duterte, ito, 10 ng mga kasama niyang sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Robin, kalokohan yan. Subukan nyo magkawaran si Robin. Baka magtago rin yan. Tapang-tapang pa, di ba? Kasama niyan, oo, ako. Puro lang drama ho yun para makuha yung inyong atensyon. Ganon. Para mautok kayo na feeling nila ganyan. Oh, di ba? Oh, matindi ang tinamaan ng lindol no? Oh, sige ito, tuloy natin. Raw, wag daw ipahid sa administrasyon yung mga Yan. nangyayari dahil habang naninira daw ang Vice Presidente, ang ginagawa naman daw ng Pangulo ay nagtatrabaho at tinutugunan yung damage na dulot ng pagyanig ng lindol at maging yung global oil crisis. Kita nyo mga kababayan ko, ang buong mundo ay may problema, kasama tayo. Problema sa oil crisis, problema sa gasolina, langis, krudo. At tinamaan na naman tayo ng lindol dahil hilinghuyan ng mga DDS, ano? Hiling nila yan eh. Ngayon, ang Pangulo nagtatrabaho. Hindi magkanda-ugaga si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, ito namang kampo ni Sara at si Sara mismo, hindi rin magkanda-ugaga ang putang ina. Todo pa rin ang paninira. Pahid ng mga gawain nilang kadugyutan. Di ba? Ganun eh. Oh, pahid sila ng pahid ng kadugyutan. Pero mga kababayan, hindi naman hubobo yung mga tao. Ang mga Pilipino nakamasid, ang mga Pilipino naninimbang. Di ba? Marami diyan maaari na nahihirapan na unawain. Pero sa patuloy-tuloy na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos na pagtulong, na pagtatrabaho, na pagsisikap para ho tayo makaahon, mga kababayan. Ganun din naman, di ba? Yung mga tao na, bakit mukhang hindi yata lumalapat yung mga ibinibintang ng kampo ni Sara Duterte at si Sara Duterte mismo. Gayon, mas sila pa ngayon ang nabubuking. Pansinin niyo yung pagbabago ng panahon, mga kababayan ko. Ito yung sinasabi ko para hindi ho tayo humaba ng pagpapaliwanag. Noon, mga kababayan, marami pa sila, no? Ang dami pa nila. Tapos dahan-dahan, mga kababayan, nung una, talagang may mga rally-rally pa sila, no? Dahan-dahan. Habang tumatagal, mga kababayan, paunti ng paunti sila eh. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, marami na hong natatauhan. Marami ng mga na liwanagan ng isipan. Dahil po, mga kababayan, hindi na uubre yung yung mga ganyang mga estilo na pang OG, pang lumang style na propaganda nila. Wala na. Di ba? Wala na, mga kababayan. Unti-unti. Tapos nakikita nila yung mga kasama nilang nagko-comment, puro machine. Naka-lock ang profile, kokonti ang friend. Tapos ang profile picture, minsan mga kababayan, halatang-halata mo na gawa-gawa lang, na kinopya lang, taga ibang bansa, ganyan. Kadalasan mga hayop, mga kababayan, mga profile nila. Di ba? So, wala na. Kaya wag na rin ho kayong magtaka na feeling pa nila, marami pa sila, yan yung mga uto-uto pang natitira. Na akala nila, dahil nasa social media sila, marami pa sila. Wala, mga kababayan, kita nyo, nasan kayo? Abay, matauhan na kayo. Wala na kayong bilang. Kahit si Sara Duterte, sumuko na yan. Hindi niya nakakayanin pa na mapabagsak si Pangulong Bongbong. Kaya ang kanyang sinabi na lang,
Oo, hindi ko talaga planong agawin ang pagiging presidente. Kung hindi, gusto ko makita nyo hanggang matapos ang termino kung gaano daw, kasama si Pangulo, gago. Bobo, di ba, mga kababayan? Bobo. Bobo yung mga yan. Oh. Pakinggan natin yung sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. At hindi lang yon, Yussi Claire. Wala namang ginagawa kundi papasyal-pasyal, palamig pepe. Di ba mga kababayan? Ano bang ginawa ni Sara? Palamig pepe. Yun lang ang ginagawa ni Sara eh. Di ba? Walang nangyayari, walang nagagawa. Abay, kailangan pa niyang pumunta at magpalamig ng pepe, makapag-isip ng kung ano naman yung paninirang gagawin niya. Di ba kayo nagtataka? Kapag ka may kinakaharap na mga problema yan biglang nawawala. Anong ginagawa? Magpapalamig pepe. Tapos, babalik. Magnangaw-ngaw uli. Okay lang sana mga kababayan kung makabuluhan yung sinasabi. Kasi pwede naman tayong magbago ng isip Kung nakikita natin na si Sara, mga kababayan, ay talagang totoo sa mga sinasabi. Sumasalamin sa gawa yung sinasabi. Kaso wala Yung sinasabi niya, mga kababayan, yun siya mismo Yung paninira niya kay Pangulo, siya mismo yung tinutukoy Pinapahid lang kay Pangulo Di ba? Mga kababayan, maliwanag yun. Maliwanag. Tuloy. Ruth, kahapon sinabi rin ni VP Sara na mas maganda kung mag-usap-usap yung 24 senators para matapos at itong Senate gridlock. At dapat daw kasama sa pag-uusap yung nakadetain at saka daw yung nagtatago. Pero Utot mo. Hindi ka naman naging senador, mayor ka lang. Naging vice presidente ka lang dahil sa tulong ni Pangulong Bongbong. Hindi ka naman hindi ka naman iboboto ng mga loyalista Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, sinasabi niya na eto daw, mga senador, magpulong-pulong. Di sabihin mo kay Cayetano, si Cayetano lang naman ang ayaw sumunod Yung grupo niya, yun, yung mga pukinang-inang naniniwalang mananalo ka pa. Yung mga naniniwala pang mga senador na puro kaso, maraming kaso na feeling nila, ay maililigtas mo pa kasi feeling nila mananalo ka pa. Wala na hindi na kayo maliligtas ni Sara. Kayong mga hinampil, kayong mga magnanakaw, kayong mga umabuso sa kaban ng bayan, mga putang ina nyo. Kayo lahat, di ba? Sino-sino, yung may mga kaso. Baka akala mo, Loren, niligtas ka na. Hindi ka ligtas. Di ba lahat? Kakampi ni Sara? Diyan lang mga kababayan makikita nyo na Na bakit nga ba lahat na lang ng kakampi ni Sara Duterte puro mga magnanakaw? Puro mga magnanakaw. Bakit, Boss Mike? Puro nga naman magnanakaw. Kasi nga mga kababayan, kaya puro magnanakaw ang mga putang inang yan. Ganun din si Sara saan ba masasama yung decolor? Di syempre sa decolor, yung kulay puti sa kulay puti. Hiwalay ang decolor sa puti. Tignan nyo mga kababayan. Subukan nyo ihalo yung maputi. Di ba? Nagiging decolor din. Di ba Arnold Lopez? Di ba Ai Chang? Tuloy. sabi ni Yussi Claire Castro, mahirap maisama yung nakadetain dahil korte raw ang magdedesisyon kung papayagan siya na makalabas o hindi at hindi naman ang Senado. Pero Oo nga, mga kababayan, alam nyo, si Sara Duterte talagang mahina talaga ulo
Alam nyo ba na napakarami na nagsasabi nga na hindi na nga po pwede na makaboto yung mga nakulong. Hindi na pwedeng makaboto yung nagtatago. Kung gusto mong bumoto, sabi nga ni Pangulo, ano sabi ni Pangulo? Abay, pumunta ka. Kung gusto mo talagang bumoto, pumunta ka doon sa Senado. Ganun dapat. O, pagsasabihan mo pa yung ganun, si Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos naging kongresista. Ha? Naging gobernador. Ha? Naging senador. Tapos naging presidente. Eh ikaw, kaya alam ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng mga tontonin dyan sa Senado. Hindi yung salita lang ng salita, mema lang, mema sabi lang. Bobo ka talaga, Sara eh. Napakabobo mong hayop ka. Nakakabwisit na yung kabobohan mo. Pero kung hihikayatin daw ni Vice President Sara Duterte o kaya ay pipilitin niya na bumalik sa Senado si Senador Bato de la Rosa, gaya ng ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano, welcome development daw ito sa Malacanang nang sa gayon ay maayos na nga yung issue rito. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Yuse Castro. Kita niyo mga kababayan ko? Di ba ang galing ng banat ng Malacanang sa'yo? Pabalikin mo raw si Bato. Papasukin mo na daw sa Senado. Sara! Utang ina. Di ba no? Delia Shakoko. Oy, Marijo. Oy, Sara. Pabalikin mo na daw si Bato de la Rosa sa Senado para magkaroon ng malaking development. Oo. Yun na lang ang tanging paraan. Sige nga, gawin mo nga. Ina Sara. I-advise nyo siya, total lawyer naman siya. Oo nga. Nabasahin po yung Avellino versus Cuenco. Para magkaroon siya ng kahit konting kaalaman sa sinabi po ng Supreme Court patungkol po dyan. Kung yun po ang nais niya, Si Atty. Claire, alam niyo yung pandali ni Atty. Claire? Yung nanunutya na, yung nambubuli na, pero mga kababayan, mahirap patunayan. Nakuha nyo? Yung nambubuli na, nanunutya na, di ba? Nambubuisit na, pero mahirap mong patunayan yan na nambubuisit. Atty. Claire talaga eh. Idol to, idol. Ito na. Ano sabi? Atty. Balata mo ha? Ito na. Atty. Si Atty. Yuse Castro. i-advise nyo siya, total lawyer naman siya. Diba? Nabasahin po yung Avellino versus Cuenco. Advice ko siya. Total naman lawyer siya. Advice ko na basahin niya yung Avellino versus Cuenco. Attorney, Banat. Magkaroon siya ng kahit konting kaalaman sa sinabi po ng Supreme Court patungkol. Sara, sabi ni Auntie Claire, para naman kahit papano, magkaroon siya ng konting kaalaman. Kahit papano, magkaroon ng konting kaalaman. Putang ina, bobo ka daw talaga eh. Di ba no? Chanel Paris, para sinasabi ni Atty. Claire na bobo to eh. Bobo ka, Po dyan. Kung yun po ang nais niya, na makabalik sa Senado. Yung mukha ni Auntie Claire eh. Tingnan nyo mga kababayan yung facial expression ni Auntie Claire, mga kababayan na nagdala riyan Ito. ayan ito. Tignan nyo yung facial expression ni Auntie Claire Konting kaalaman sa para magkaroon siya ng konting kaalaman. Grabe to si Auntie Claire. Ito na mga kababayan malupit ito. Grabe ka, Auntie Claire. Dinudurog mo lagi si Sara. sinabi po ng Supreme Court patungkol po dyan. Kung yun po ang nais niya, Yan. na makabalik sa Senado. Si Senator Bato, welcome po yun. Ay, nako, natawa naman ako. Sabi ni Auntie Claire, kung nais niya na makabalik sa Senado. Grabe, Sara. Inasar ka ng gusto rito.
Ibang klase. Malamang mga kababayan, si Sara Duterte kapag pinapanood si Auntie Claire, malamang yun binabasag ang TV. Hey! Grabe ka, Auntie Claire, ha? Gusto ko yun yung arte na yun. Ayun, no? Niya Ah. na makabalik sa Senado. Si Senator Bato. Di ba? Yung may papikit-pikit pang ganon, di ba? Ang galing nun Yung may papikit-pikit pang ganon. Grabe yun, no? Nakakabwisit yun. Kung ako kay Sara, malamang binasag ko yung monitor. Welcome po yun. Mas maganda kung kanyang i-encourage Yan. na makapunta at makabalik si Senator Bato de la Rosa sa Senado Yun. para siya ay umaten ng mga session. Di ba? Wala, Sara. Kahit saan talaga mga kababayan, alam nyo, hindi talaga uubra si Sara kay Auntie Claire. Oo. Wala, no match mga kababayan. Kayo, Joe Granada, oy. Ha? Abilino. Kayo, tingnan nyo mga kababayan, Tony Ninubla. Sipin nyo maigi. Uubra ba si Sara Duterte? Una sa talino. Ikalawa, sa kung paano magsalita. Kung paano yung body language, facial expression, at yung arte ng pagdi-deliver ng salita, mga kababayan, ng mensahe. Hindi talaga uubra si Sara, mga kababayan Si Sara pag nagsasalita, walang kwenta Di ba? Kadalasan mga kababayan, parang natataip Our beloved Boss Mike Cervera.